Pinag-aaralan na raw ngayon ng gobyerno kung paano madidisarmahan ang Moro National Liberation Front o MNLF na sakop ng umiiral na gun ban ng COMELEC. Pero giit ni MNLF founder Nur Miswari, hindi nila isusuko ang kanilang mga baril. Narito ang aking report. Ngayong panahon ng eleksyon, lalo manong naghigpit ang PNP laban sa mga lumalabag sa election gun ban. Sa ngayon, mahigit 800 katao na umano ang kanilang naaresto. Nakakumpiska na sila ng mahigit 800 iba't ibang klase ng baril, mga granada at iba pang pampasabog kabilang ang ilang patalim. Marami dito nakakumpiska sa Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM. Pero ang ilang rebelding grupo tila hindi naabot ng batas. Sa kalagitnaan ng ipinapatupad na gun ban, nakipagsagupa ang MNLF sa Abu Sayyaf Group sa Patikul, Sulu. Ayon kay MNLF Central Committee Chairman Nur Miswari, sinugod ng MNLF ang kampo ng Abu Sayyaf nitong nakarang mga araw matapos tambangan ng ilan sa kanilang tropa. So anong nag-trigger na nag-decide na kayo once and for all na tapusin na natin itong Abu Sayyaf? Ano po nag-trigger? We had reached the end of our road. Kaya sa kahintay namin, I heard parang nagsawa na sila. Why are they not taking any moves at all? And sinong nabibiktim? The government cannot feel it, but our citizens in Holo. Sa naganap na bakbakan, nakupkob ng MNLF ang kampo ng Abu Sayyaf at nagresulta umano sa paglaya ng 2 Pilipinong mamamahayag. Ayon sa PNP, sakop naman ang gun ban ng MNLF. Iniimbestigahan ng araw nila ang nangyaring pagsugod ng armadong tropa ng MNLF sa kuta ng Abu Sayyaf. Pero aminadong hindi sila maka-aksyon laban sa mga membro ng MNLF na may tangang mga baril kapag sila ay nasa loob ng kanilang mga kampo. They have to abide along with lahat. So kung lumabas sila sa kampo nila at mahuli sila ng PNP, ma-charge po sila ng illegal gun possession? Yes, may mga meron tayong mga instructions sa kanila tungkol dyan. Hindi sila exempted. Sabi ng AFP, hindi pa ayos ang sistema ng didisarma sa grupo. Hanggang ngayon kasi, pinag-uusapan pa sa Tripartite Committee ng MNLF at Gobyerno ng Pilipinas ang disarmament at demobilization ng puwersa militar ng dating rebelding grupo sa ilalim ng peace agreement na nilagdaan noon pang 1996. Inamin naman ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process o OPAP na hindi nakadetalye sa 1996 Final Peace Agreement sa pagitan ng MNLF at pamahalaan kung ano ang gagawin sa armas ng dating rebelding grupo. Gayunpaman, may mga pag-uusap na umano kung paano gawing isang malakas pero hindi armadong grupo ang MNLF. Pero ayon kay Miswari, hindi naman sila lumalabas ng kampo. Sabi pa ni Miswari, hindi nila isusuko ang kanilang mga baril lalo pat tila hindi umano nagagampanan ng pamahalaan ang kanilang trabaho sa pagpapanatili ng katahimikan. Bukod dito, hindi naman daw nakasaad sa 1996 Final Peace Agreement na kailangan nilang isuko ang kanilang armas. MNLF could not afford to abandon its arms kasi marami naman na nasagasaan namin dati during the war, lalo mga politicians. And the politicians are not being disarmed